Pag-usapan natin yung perspective ng isang peace builder na katulad nyo, no? I know this is a very complicated issue. We won't be able to talk about solutions, and possible solutions won't be easy because of the long history. Pero ano po ba yung mga lessons in peace building na pwedeng ma-apply dito when it comes to this complicated issue, Israel-Palestine conflict? Yung number one dyan, i-recognize natin na may shared needs sila. No? Ano yung needs nila? Basic needs. Israel security. Kasi nung nangyari nga yung Hamas attack, nakita nila despite having massive weaponry, talagang kilala yung armed forces ng Israel for their capability, na napasukan pa rin sila at nangyari nga yung October 7 attack. At the same time, sa bahagi naman ng mga Palestinians, andyan din yung need nila for security based on on a very basic premise, yung kanilang freedom. Kasi occupied nga yung natitirang territory nila. Una, nawala na yung malaking bahagi nung natayo yung State of Israel. Pero itong Israel pa rin nagpo-provide ng security sa East Jerusalem, sa West Bank, at saka sa Gaza. Napaka-restricted ng movements, tas ang daming displacement na nangyari. So talagang walang-wala rin silang nararamdaman na security. So kung hahanapin natin ngayon, paano ba magkaroon ng security ang state ng Israel, at saka security, hindi lang yung Hamas, kasi nakikita natin frame yung gera Israel-Hamas, ano? Pero actually buong mga Palestinians ang pinakamalaking tinamaan itong gera na ito. So ang kailangan talagang mag-evolve dito is yung security, na mag-coexist sila on fair and equal terms. Kasi ngayon napaka-unequal ng relationship. Hindi lang unequal pagdating sa military strength, unequal talaga sa lahat ng bagay in terms of yung control, basic control dun sa buhay ng mga tao. Talagang napaka-restricted ng buhay ng mga Palestinians dun sa existing order. Hanggang ngayon, nakikita natin maski sa West Bank na hindi naman dapat kasama sa gera, tuloy-tuloy pa rin yung pag-displace, forcible na paglikas para maitayo yung mga Israeli settlement. So, yun yung kailangan natin hanapan ng solusyon. Tingin ko yun yung hinahanap din ng ibang mga nagme-mediate dito na iba't ibang mga bansa, yung tinatawag ng the morning after. What do you do the morning after, di ba? Pero in the meantime, napaka-basic bilang isang peace builder is yung panawagan nga na ceasefire. Kasi masyado nang malaki yung cost sa buhay ng mga tao ang nangyari. So as a Okay. peace builder, you can only talk politics more effectively. Even yung release ng hostages, mas effective mo yan magawa kung magtigil putukan, tapos mag-usap paano mangyayari. Hindi yung talagang na lang, ituloy-tuloy ito. At the risk of killing your own hostages, di ba? Okay. So yeah, yung incidentally, 'di ba, there was a first resolution calling for a humanitarian ceasefire coming from the UN. Anong tingin niyo rin sa pag-abstain ng Philippine government? Ang excuse sorry, hindi, sorry. Nadulas ako. Ang reason na ginamit nila was honest mistake, sorry. Wala siyang intention na makasar or whatever. Ang reason na ginamit ng Philippine government ng ating ambassador doon was they were looking for a clear condemnation naman doon sa October 7 attack ng Hamas. Parang wala daw silang problema ron sa humanitarian ceasefire, pero sana raw nakalagay yung in clear terms yung pagkondena din doon sa Hamas attacks. What do you think po? Parang na lang yan gymnastics sa lengguwahe. Kasi nakalagay naman doon sa resolution, we condemn all terrorist attacks, we condemn yung indiscriminate bombardment, lahat yan. So hindi minensyon ng Israel, hindi minensyon ng Hamas. So patas, di ba? Ganyan naman sa isang compromise document eh. Pero kinondem mo, parang sinasabi nila, hindi tama yung nangyari.
Ngayon, kung i-insist, ang argument nga nung iba dun sa debate, kung gusto mong i-mention yung Hamas, i-mention mo din yung Israel. So parang ang pinaka-compromise mo dyan, hindi mo na lang isusulat either Israel or Hamas, pero kino-condemn mo yung mga nangyayaring action. So parang napaka-unfortunate nun kasi ang ASEAN naglabas na ng statement na nanawagan ng ceasefire. Eh, member tayo ng ASEAN bago nagkaroon ng UN, nagkaroon ng boto sa UN General Assembly. Pero yun, hindi pa rin dinicide pa rin mag-abstain. Pero ang maganda nitong huli, yung bagong UNGA resolution, ano na tayo, nag-concur na tayo. Itong UN resolution na itong nakaraan araw lang ay nagsasabi na occupying yung territories kasi yung na-alarm na nga yung mga tao rin lalo na sa nangyari sa West Bank, ano. Ito yung isang bahagi nung na kabahagi ng Palestinian state. Pero nasa ilalim siya ng Palestinian Authority. Yung Gaza nasa ilalim ng Hamas ah, na bahagi na nakahiwalay sila. Talagang patuloy yung yung displacement. Sinasabi dun sa resolution, it's an obstacle to peace na gawin nga yung ganung klaseng mga further parang aggression dun sa sa tao, sa mga tao, sa mga Palestinians in particular. So nag-sign na tayo doon. Nag-concur tayo dito sa huling UNGA resolution. And as usual, ang nag-against, ang US, Hungary, sino pa ba? At Canada. yung iba nag-Canada, oo, Canada, no? Tapos yung iba nag-abstain. So I think nung nag-abstain tayo the first time, it's because iniingatan natin yung relationship natin sa US. Pero ngayon, ay, buti na lang, mas informed na medyo mas naging independent na tayo doon sa boto natin. Kasi mahirap talaga i-defend eh. Although malaking Maski sa, impact to, no? Kasi mm, yung illegal settlements, that's a very thorny and mm, thorny issue yan, yeah? Di ba? So, yes. medyo iba nga nagulat dahil bumoto dyan in favor yung Pilipinas. Ito po, gawin natin mas nuance pa yung discussion. No? Kasi nga, yung mga nadidinig din ako mga nag-observe dito, no? If you want to play the blame game, parang nagiging fix sa isang point in history yung start nila eh. Parang you get what I mean, no? Parang kunwari, Mm, ang comment nila, kasalanan ng Hamas yan kasi umatake sila October 7. Diba? Kung dun magsisimula yung starting point ng discussion, mukhang malinaw. Pero papag-uusapan naman let's say yung 1948, 1947 to 1948, pwedeng meron ding ibang arguments regarding that, no? Dito, pag-usapan po muna natin, no? Binabanggit nyo kasi yung ill treatment dito sa mga Palestino dun sa occupied territory. Bakit ba humantong sa ganon na sabi nga ng iba, parang second or third class citizens yung treatment dun sa mga Palestino? ang concept kasi talaga ng Israel is to yun nga, yung pagtatayo ng Israel as a Jewish state. Kasi yun yung ideology nila eh. In At Zionist saka, movement? oo, tapos yung kaya bakit sila nagmo-mobilize ng settlers nila na pumasok sa Palestinian area. Nagpunta ako diyan nung nakarang taon eh, doon sa West Bank at nakita ko talaga doon sa hillside isang malaking area naging Israeli settlement na may kalsada, may tubig, lahat. Nasa loob ng West Bank ito. At ang nangyayari, yung mga fields nila, kung saan sila nag-graze ng mga hayop nila, ay nababawasan, hindi sila basta makapasok. Tapos, hindi ka na nga kailangan bumalik pa sa 1948. Itong taon lang na to, ilan Palestinians, mga bata, teenager ang pinatay. For the slightest reason, baril kagad of course marami din hinuhuli. Nitong huling end of Ramadan, doon sa Al-Aqsa Mosque, which is the holiest places for the Muslims in Jerusalem, no?
ang security niyan, mga Israelis, nung gusto nilang pauwiin na yung mga tao, binaril nila yung stained glass windows dun sa parang yung sa kung saan yung ano, 'di ba, yung sa taas nitong mosque na 'to para yung tao umuwi na. Pero sisirain mo yung isang cultural, religious place for your to enforce yung gusto mong mangyari for security. So it's not even it's been going on, and most recently under Prime Minister yung Netanyahu, talagang kasi nga yung pangulo yung namumuno sa kanila ngayon, talagang sinasabi right wing siya nga Oo. na right wing talagang nag-intensify yung situation. Kaya kaya siguro at that point, 'no. Pero sabihin na natin maski mag-umpisa ka sa October 7, ang 1,200 Israelis, ang laki, grabe. Ang laking number, unprecedented ang pinatay. So, okay, galit ka at saka tapos may hostages ka pa. Pero after October 7, sobra-sobra na rin. Kaya nga yung public opinion, even in the United States, yung survey nila recently na linabas, 68% hindi na nagsusupport dito sa continued attacks ng Israel at gusto na rin magkaroon ng ceasefire. Okay. Sa iba't ibang bahagi ng mundo, maski sa Europe, kung saan yung ibang governments ay in favor pa rin of Israel, yung sa UK for example, kaya magkakaroon nga ng vote sa parliament kung mananawagan na ng ceasefire o hindi. Yung mga tao mismo, nakikita nila excessive na yung naging response, hindi na talaga proportional doon sa origin. Kung mas sabihin mo na October 7 ang origin itong problema na to, hindi na siya proportional doon sa nangyari noong October 7. Okay. Pag ganyan ba, ano ba yung proportionate response based dun sa nasusulat, no, kunwari sa UN? Ano ba yung proportionate response ng isang estado pag inatake of that scale, like what happened nung October 7? Ano yung limits ng right to defend itself? Right. Actually, kasi dito asymmetric to Ang laki ang mas malakas di hamak yung Israel, di ba? Tapos baliktarin mo. Halimbawa, isipin yung sitwasyon natin sa West Philippine Sea. Sabihin natin, inattack natin ng isang Chinese na, kunwari lang isang Chinese vessel on our EEZ, di ba? O on the contested territory, pero claim natin. Tapos isipin ba ano yung rights ng China to defend what it claims is its territory? Tama ba na pupulbusin niya? Pupulbusin niya halimbawa, ano bang pinakamalapit na isle na doon? Pwedeng Yung Zambales. Zambales, Zambales o kaya Pangasinan. sa bandang baba, Palawan. Tama ba na pupulbusin niya ito? Dahil inattack mo yung boat nila. So yung question ng proportionality ang kung talagang ang primary concern mo, may hostage taking na nangyari, ang primary concern mo ay i-negotiate yung release ng hostages. Siyempre maaari kang gumamit ng carrot and stick, di ba? Pero kung ganun ang focus mo, to release the hostage at saka i-vindicate yung mga pinatay sa side mo, pwede ka naman dumaan din sa hindi itong sabihin mo na gusto nilang eliminate ang Hamas, physically eliminate. Kasi may political elimination, may physical elimination. Hindi Sa naman, kanila parang pareho eh. Yun ang target, di ba? Wipe them out of the face of the earth, di ba? Yung pero Hamas. mahirap kasi yun lalo kang nagpapaanak ng maraming Hamas na nangyayari sa kanila di ba? Maaring Okay. mawala yung Hamas, pero mawawala ba yung radicalism after nangyari ito? Oo, Um, totoo yan. Actually, Kaya both yun, sides yan eh, di ba? Tama po ba? Kunwari, yung mga naulila ng mga batang Israelis, syempre mas ma-steal yung resolve nila talagang yan ang kalaban namin. Sila yung demonyo. On the other side, ganun din. Yung mga namatayan, di ba? Talagang mm, demonyo naman yung kabilang side. Mamaya ito gawin natin mas mas complicated kasi ito yung mga samot-saring parte ng konteksto dito. Ang argument naman ng mga Israelis tsaka ng mga sumusuporta ron, sinasabi nila,
it's not easy as it seems when it comes to discussions about proportionate response. Dahil sinasabi nila, yung Hamas ginagamit na human shields yung mga Palestinians, tapos yung mga military tawag dito facilities nakatago daw sa hospital compound, sa mosque mismo, sa mga bahay-bahay. I mean yung konteksto na yon, ano naman ang proportionate response sa ganung Mm. konteksto? Okay, 36 hospitals na yung inattack. Apparently, itong sa Al-Shifa, which is parang one of the bigger hospitals, at saka kung saan na nga tumakbo lahat ng mga tao for medical at saka treatment at saka refuge after attacking. No, sorry, 18 of 36 hospitals inattack na, so halos kalahati. Sa ano yan, sa north, no? Mostly. Tapos itong Al-Shifa, kung saan tumakbo yung mga tao, ito na yung huli. And apparently, meron nakitang mga barel, meron nakitang, ito sa latest report, di ba, na nakikita natin ngayon, may tunnel. Pero yung tunnel, dun sa across the street na bahay ng isang Hamas na several floors. So hindi pa nila nakikita kung yung tunnel na yan nakakonect. Okay, sabihin natin nakakonect. Sabihin natin may underground tunnel, which is really basically how they are defending themselves. Remember, occupied sila. Meron silang resistance na ano. So talagang yung existence ng tunnels is part of long-term defense building nila. Still, ang question dyan, so naging military target na ba according to international humanitarian law ang isang hospital kung talagang ginagamit ito for military purposes, no? Yung may isa pang precisely yung sinabi mo ng salita, question of proportionality. May isa pang criteria. Maski na military target 'yan, kung may responsibility ka pa rin na yung impact nung gagawin mong yung gagawin mong attack or military operation should not be so excessive as to create so much damage on civilian infrastructure and civilian life. So, hindi lamang issue na dahil military, ginagamit yan for military purposes, legitimate target of attack na yan. May question pa rin precisely ng proportionality. So, up to now, wala pa naman silang mapakitang katawan ng isang Hamas na nahuhuli nila. Ang nakikita natin ay panay sirang buildings, at saka mga tao na talagang lumilikas o kaya na-injure o kaya namatay na nga at linilibing. So, nagsasucceed ba sila dun sa actual intent na kuhanin yung leadership? Naging blanket naging blanket attacks na di ba? So, Okay. talagang major issue tong question ng proportionality. Sige. One Hamas or how many? Sabihin mo na, itong latest statement, di ba? Hahanapin namin kayo lahat ng buong Hamas, sabi ng defense minister ng Israel, maski saan pa kayo. Pero kung sabihin natin, yung membership ilan lang yan. Pero yung namatay, mahigit 11,000 na. So, yun po, yung professor, yun po bang issue ng proportionality, does it also apply to Hamas, considering na Hamas may be considered as a terrorist organization nung kalaban, pero siya yung nag-govern sa Gaza? It applies to all. It applies to all. Opo, paano po yan? Kasi di ba ang response nila ng October 7 was to attack Israel civilians. Pwede bang gamitin naman na for the longest time occupied yung territory, you're treating our citizens like so may war crime din ng Hamas. Meron din silang war crime. So pero pareho yan? Oo. Pero dahil may war crime na ginawa sa'yo, pwede ka na bang maggumawa ng war crime? Hindi nga At tapos, sobra-sobra na. 1,200. Everyone counts, di ba? May bata, may matanda na kasama dun sa 1,200. So talagang yung attack on civilians, hindi yan ma-justify. Pero ngayon, ikaw naman, bumawi ka. Una, revenge is not a motive for war. Kailangan may political reason ka. So ano sinasabi ng political reason? Actually, secondary secondary pa nga yung release ng hostages Political or reason para kumbaga
ma-mitigate yung nangyari sa iyo, basically to release the hostages, yun talaga yung pinaka-immediate na dapat mong goal. Pero ngayon nakikita natin yung fierceness ng counter-attack, ang laki ng motivation niyan, yung revenge na eh. Yung political objective nga hanggang ngayon pinag-uusapan pa. Ano ba talaga ang political objective ng Israel? I-take over ang Gaza o i-eradicate ang Hamas and then what? Occupy the whole of Gaza? Although tama, oo. Isa yan sa very important issue afterward, no? Parang nangyari sa Iraq, no? After matanggal si Saddam, what now, no? Ito pala, may nagtatanong po. Okay lang po ba, Professor, no? Maraming interested sa topic na ito, eh. And this is a learning opportunity for all of us, no? Ang tanong dito ni Kintsugi, Maine, anong proper response po sa ginawa ng October 7? I mean, Okay, anong proper ayun. response? Inayos mo yung security mo ulit sa loob ng iyong territory para ma-prevent ang further attacks. Number 2, nag-file ka ng case sa International Criminal Court. Tapos certainly kung kailangan mo ng police arrest, sila na nga ang security dun eh. Sila yung nagko-control sa ingress-egress sa loob ng Gaza. Kaya nga nagkaroon ng lapse sa security nila nung naka-attack pa rin tong di ba? Madami-dami din yun eh. So yun, i-address mo yung security, immediate security concern mo. And then, you have the sympathy of the world on October 7. You had the sympathy of the world. So, kung pwedeng nagkaroon ng political process where eventually na-force mag-step down ng Hamas. Because Hamas, like Netanyahu, hindi naman sila popular na sa sarili nilang constituencies. Eh. Correct. Yung isang konteksto. Totoo yan. No? And then they have their own domestic context din, di ba? Like Netanyahu wants to project an image of strength. Ganon din naman yung Hamas. Although marami ring galit sa kanila. So you think they should have been handled largely politically? Yung political track? May security track ka dyan, which is your reinforcement of your own intelligence, yung may power of arrest ka. Basically, because you're practically the government over the government of Hamas. Eh. Tapos meron kang international community. Inaayos na nga nila actually yung relationships nila with the other Arab states. You would have gotten the sympathy of the world na tapusin na tong Hamas, pabagsakin na yung government ng Hamas. Pwede na sana yun eh. Ganun ba? Medyo there. Go ahead po, sige po. Go ahead. Although, maski na pabagsakin mo yung Hamas, as Israel might eventually accomplish at a huge cost, you will still have the same problem. What now, Gaza? What now, West Bank? Di ba? So, Okay. ano ba talaga ang end game dito? Ano bang ano rin? Iyan ba Hindi ito naman po? yan mapapayag yung buong mundo. Oo nga eh. So far ngayon kasi talagang there's a strong public opinion against Israel. There's strong public opinion against Hamas. Hindi yung mga Palestino, no? At least maliwanag yung ganun distinction. Pero dito po ba, yung in terms of solutions, ito hindi naman to bago, no? Ilang beses na rin naman ito pinropose. Yung two-state solution. I mean, uubra ba yan, especially with what's happening now? And how do you work on something like that kung yung namumuno ngayon doesn't really recognize the other? And correct me if I'm wrong, di ba? Ang Hamas is committed to the destruction of Israel. Paano po dapat tinitingnan yung lahat na yan? Ang mangyayari ngayon kasi, medyo nawala. Yung track ng question mo, paano na ang mangyayari? Sorry, medyo loaded kasi yung tanong ko eh. Hindi kasi example, 'di ba yung two-state solution, lagi naman binabanggit niya. There's a two-state solution. In the past, syempre nireject din naman yun ng kabila ng mga Palestino. Yung boundaries nagbago na rin kasi. Yun yan, Tapos iba na ngayon, pag after the war. na occupy ng Israel ang northern Gaza, 'di ba? So, ipupush na naman ba nila, papayag ba sila dun sa old boundaries? Ngayon, ang binabalikan ng mga
Arab states, 67, which is basically kasi may Oslo process ka at saka meron ka nung 67, yung resolution Yung UN Oslo Secretary Accord o noong UN 93. Security Council. Mm. Oo. Ang basic concept niya is two state to coexist peacefully. Kaya lang, ang nakikita nga natin is parang pinapalit yung territory ng Israel dun sa lumiit na siya talaga ng lumiit. So how do you arrive at the territorial boundaries? In a way, alam mo, sa Bangsamoro, ito rin ang malaking issue namin eh. Yun Kasi nga, di oo. ba, Lupa. noong 1900s, majority yung mga Muslims sa Mindanao. Early 1900s, by the year 2000, ilan percent na lang sila. Kaya hindi na nila ma-claim yung sinasabi nilang Bangsamoro homeland kasi hanggang ngayon, out of 27 provinces of Mindanao, nagsettle na lang sila dito for 5, no? Um, in a way, nagsesettle na yung Palestine dun sa ganun sa framing dati, based on the UN resolution at saka yung pinayagan nila effectively dun sa Oslo Accord. Pero apparently ngayon, magiging malabo na even yung transition. Who will govern Gaza, Northern Gaza, or even Northern Gaza and the rest of Gaza, southern part where the people are now moving to get out via Egypt, di ba, sa Rafah crossing. Ang hirap naman kung ibibigay lang basta-basta sa Palestinian Authority. Kasi in fact, hesitant ang Palestinian Authority who is ruling the West, who is governing in the West Bank na But not Gaza. but not Gaza. So yun yung you will really have to go back to some basic issues. Ano territorial scope? Tapos, paano yung governance structure dyan? Paano yung independence? And maybe evolve some security cooperation. Imbis na if-feed nila yung insecurity ng isa't isa, with the help of other states, really come up with a more symmetrical arrangement. Kasi napaka-asymmetrical, unequal ng relationship na yun eh. So equalize that relationship and maybe you will be able to generate more security on both sides. Ano yung dyan? Yung asymmetrical, madalas ko madinig yan nung peace process, peace talks. Kasi yung peace process ongoing, yung peace talks na with the MILF, yung asymmetrical setup between the Bangsamoro government and the national. Tama po ba? Doon ginamit yan eh. Okay, dito, ano po yung nakikita niyang low-hanging fruits dito sa Gaza? Tsaka dito sa Gaza situation. Kasi for instance, kung bago bumalik doon sa discussion uli in earnest, ng isang two-state solution na kung sakali man talagang i-recognize ang bawat isa yung existence ng the other na. Tama po ba? So ano yung mga low-hanging fruits na pwedeng makamit dito, mapitas? Wala kang option kung hindi talaga ceasefire eh. Kasi yung distraction nag-accumulate, di ba? Tapos yung displacement. Kaya nga, bakit yung iba criticize ang Egypt, bakit ayaw nilang payagan kasi gano'n naman ang plano talaga ng Israel. If you heard yung isang minister na dinideclare niya yung plan very early on, a week after October 7, sinasabi niya, Egypt will have no choice but to allow the Palestinians, tas magkaroon sila ng refugee camp sa territory ng Israel, which means basically you flush out much of the population and eventually you take control over the territory. So, yun yung parang isang end game na na-articulate on the part of Israel, but it's not really the end game because you will still have the problem. So, low-hanging fruit, ceasefire, release of hostages, yan, feasible yan. Both Feasible sides. yan makamit on both sides. Pero ayaw pa talaga ng Israel tumigil eh. Pero pareho silang hindi naman willing to negotiate, di ba? Correct me if I'm wrong. Hindi naman No, magne-negotiate there are yung negotiations. Kaya may paunti-unti. Hindi, Everyone else is, yung I mean, Hamas is willing? most Arab states are in negotiations with the Hamas. Di ba even si Biden, sinabi niya, they expect more release of more hostages.
Pero under what circumstances mo naman siyempre leverage ka pa ngayon, 'di ba? Oo. So, kung gusto nga humanitarian pause, which is not really the end of the attacks but just a pause, even that might pave the way for some negotiations on some basic issues, release of hostages, yung humanitarian assistance. Kasi ngayon, naka-cut off ang power supply, ang fuel, ang Tubig. water, ang entry of food supply. Napaka-basic nun eh. Eh yung mga Yep. workers, humanitarian workers, namamatay na sila. Ilan medics na, ilan UN personnel na yung namatay, 100 plus in the last 3 weeks. O last 4 weeks, no? Um, hindi rin makapag-deliver safely. Yung medical workers, hindi makapag-perform ng function nila. So at the very least, magkaroon ng ceasefire better than just a humanitarian pause. Kasi biro mo, 4 hours a day ang inopen ng Israel na window na hindi din naman nila tinupad. Kasi in fact, binomba pa nila kung saan dumadaan yung mga tao. So parang that's the next step. That's the immediate next step, really. Otherwise, magpapatuloy ito for a few more weeks or even longer. And you will have real serious, yung parang ano na nga, di ba? Yung hindi na, parang buburahin mo na ba? Buburahin mo na ba sa face of the earth yung mga Palestinians sa Gaza at saka pati unti-unti pati sa West Bank. And then you Okay. lose the public. You lose the international community. So masyadong nagbe-brinkmanship din ang Israel dito eh. Ang dami na talagang ang dami nang nag-recall ng kanilang mga ambassador, dumadami na yung nag-recall ng kanilang ambassadors sa Israel. Nag-fall apart na yung kanilang detente o yung through yung Abraham Accords nila with the Arab states. Nag-fall apart na yan eh. Nagre-restore na sila ng friendly relations with several Arab states. In the process sila, and then wala na-antagonize na rin nila yan. So paano ka, Israel, isa kang isla dito sa mundo na, sa Arab world na to. How can you really get that kind of security by antagonizing all your neighbors and the very people who are also in that same territory? Okay. O sige. Ma'am, finally 'no, sa amin na mga hindi naman bihasa diyan sa mga peace building efforts na 'yan. Kasi 'pag pinagmamasdan yung mga images, yung mga balita tungkol dito sa situation sa Gaza, parang ang hirap maging optimistic. I mean, based on your experience, how do you build steps? Although binanggit nyo kanina ceasefire, no? Not just a humanitarian pause. Ano pa yung ibang elements that could lead to certain milestones? And I mean, how do you also encourage optimism dun sa mga, hindi lang sa mga stakeholders and players, kundi rin sa mga nag-observe, given the dire situation now? Public opinion, international public opinion, which is really parang the shifting tremendously against Israel, for Israel to rethink what it's doing. And then you need governments like the US, which could have played a more neutral role, sinasabi nga kung nag-mediate na sila from the beginning. Pero ngayon, hindi na sila pinakikinggan Ilan araw na sila nananawagan ng humanitarian pause, hindi pa binibigay ni Netanyahu, di ba? Parang even they have lost their influence. And that's why si Blinken, ang mas kinakausap niya na ngayon yung mga relying on the other states like Qatar, Turkey, to really play a bigger role. So yun yung dalawa. You need the big states to go on board to the call for a ceasefire, which UK might do. I don't know about Canada, Germany, at saka yun nga, pati US. Baka talagang public opinion na rin from the US ang magpo-force kay Biden na finally manawagan na rin ng ceasefire. Kasi mag-threaten ka na mag-threaten, hindi ka na rin pinakikinggan ng Israel
Oo nga 'no, medyo Parang mahina in-encourage mo masyado, eh, tapos hindi mo na mapigil. mahina yung Naging situation runaway ngayon ni na. Biden. Oo, Mm, oo. okey. Anyway, maraming salamat po. Medyo pasensya na po kayo, napahaba yung discussion. Pero again, as I mentioned, this is a learning experience for all of us 'no. Peace building is a very complicated process and maraming salamat po, Professor, dahil, marami po kami napulot sa inyong karanasan when it comes to, peace negotiations at saka peace building. Again, congratulations po at maraming maraming salamat for joining us tonight. Yes, thank you, Christian. Remember, there are always other options than using extreme violence. I think that's our message, no? And then when you have the violence, find ways and means to de-escalate it so that a political process can happen. Can there will be space precisely for political solutions. That's all. Maraming salamat. Okay, 2023 Ramon Magsaysay Awardee si Professor Miriam Coronel Ferrer. Magandang gabi po, ma'am, and again, congratulations po.